Narito ang script para sa video. Gaano ba kasakit isipin na habang tumatanda tayo, tila unti-unti ring nawawala ang ating sigla? Yung dati ay kayang-kaya natin magtrabaho ng maggapon, magbuhat o maglakad ng malayo. Ngayon tila kahit gising pa lang tayo ay pagod na. Nakaramdam na ba kayo ng hirap bumuon sa umaga, na parang hindi nakatulog ng maayos kahit buong gabi naman ang tulog nyo? O di kaya, nararamdaman nyo bang bumabagal ang inyong pag-iisip? O madalas nalilimutan ang maliliit na bagay? Masakit, hindi ba? Lalo na kung ang pangarap natin ay makasama pa ang ating mga apo, makapaglakbay o magpatuloy sa ating mga hilig. Marami sa ating mga kababayan, lalo na kapag umabot na sa edad na 70, ang nakakaranas ng galitong paghina ng katawan at isip. Akala natin bahagi na ito ng pagtanda at wala na tayong magagawa. Pero paano ko sabihin ko sa inyo na may isang simpleng paraan na kung gagawin nyo lang ng 5 minuto pagkatapos nyo gumising, ay posible mabigay sa inyo ng karagdagang 30 taon ng masigla at malusog na buhay paglampas ng 60? Hindi ito himala, mga kaibigan, kundi mga simpleng gawi na may malaking epekto sa inyong kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na simpleng gawi sa umaga na makakatulong sa inyo na maging mas masigla, makatulog ng mas mahimbing, mapigilan ang paghina ng memorya, mapabuti ang panunaw, at higit sa lahat, maranasan ang totoong kagalakan ng buhay sa inyong golden years. Manood kayo hanggang sa uli dahil may ibabahagi ako na tiyak na magpapagulat sa inyo. Simulan natin ang ating paglalakbay tungo sa mas mahaba at masiglang buhay. Sa unang gawin na kaya nating gawin, paggising pa lang. Alam nyo ba na paggising natin sa umaga, matapos ang ilang oras na tulog, ang ating katawan ay dehydrated o kulang sa tubig. Parang halaman na uhaw. Kung agad nating didiligan ang halaman, bubuhay ito ulit. Ganoon din ang katawan natin. Kaya ang unang-unang gawin na dapat nating gawin pagkamulat ng mata bago pa man tayo bumangon sa kama ay uminom ng isang basong tubig. Hindi lang basta tubig, kundi maligamgam na tubig, kung maaari. Ang isang basong maligamgam na tubig sa umaga ay parang isang panlinis sa loob ng ating katawan. Ini-flush out nito ang mga toxins na naipon habang tayo ay natutulog. Naalala nyo ba yung pakiramdam ng pagiging bloated o hirap sa pagdumi? Malaki ang naitutulong ng pag-inom ng tubig sa umaga para dito. Ang panunaw natin o ang digestive system ay gumagana na mas maayos kapag sapat ang tubig sa ating katawan. Kapag regular kang umiinom ng tubig sa umaga, mapapansin mong gagaan ang tiyan mo at mas magiging regular ang pagdumi mo. Isa itong malaking kaluwagan lalo na sa ating edad kung saan madalas nating maranasan ang hirap sa panunaw. Bukod pa rito, ang pag-inom ng tubig sa umaga ay nakakatulong din sa ating metabolism. Ito ang proseso ng ating katawan na ginagamit ang pagkain bilang enerhiya. Kapag mataas ang metabolism mo, mas mararamdaman mo ang sigla at hindi ka agad mapapagod. At alam nyo ba ang pagiging hydrated ay mahalaga din para sa kalusugan ng ating utak? Kapag kulang tayo sa tubig, mas mabilis tayong makaramdam ng pagkalimot o tila ba lumalabo ang ating pag-iisip. Ang tubig ang nagdadala ng nutrients at oxygen sa ating utak. Kaya't kapag sapat ang inom natin, mas magiging matalas ang ating memorya at mas malinaw ang ating pag-iisip. Isipin nyo, isang baso lang ng tubig pero ang dami ng magandang epekto. Hindi ba't simple lang? Walang gastos, walang hirap. Kung nahihirapan kayo sa panlasa, pwede kayong maglagay ng kaunting lemon slice sa tubig nyo. Ang lemon ay nagbibigay ng dagdag na vitamin C at nakakatulong din sa detoxification. Kaya simula bukas, maglagay na ng baso ng tubig sa tabi ng inyong kama. Gawin itong unang bagay na sasalubong sa inyo paggising, mapapansin niyo ang pagbabago sa inyong pakiramdam sa loob lang ng ilang araw. Ngayon, matapos nating diligin ang ating katawan ng tubig, dumako naman tayo sa ikalawang gawi na magbibigay ng mas mahusay na daloy ng dugo at sigla sa ating katawan. Pagkatapos ninyong uminom ng tubig, huwag agad bumangon o magmadali. Sa halip, manatili lang sa kama ng ilang minuto para sa ilang simpleng paggalaw o pag-uunat. Ang tawag dito ay gentle stretching o banayad ng pag-uunat. Hindi ito kailangan maging komplikado.
Hindi kailangan maging parang yoga na mahirap gawin. Ang kailangan lang ay mga galaw na magpapagising sa inyong makasukasuan at kalamnan. Halimbawa, habang nakahiga pa, iunat ang inyong mga braso sa taas ng ulo para naghihikab. Tapos, dahan-dahang i-bend ang inyong mga tuhod at ilapit ito sa inyong dibdib isa-isa o sabay. Pwede rin ninyong iikot ang inyong mga bukong-bukong at pulso. Ang mga simpleng galaw na ito ay nakakatulong na gumising ang inyong circulation o daloy ng dugo. Kapag tayo ay natutulog, bumabagal ang daloy ng dugo sa ating katawan. Pag bigla tayong bumangon, minsan ay nahihilo tayo o parang kinapapos tayo ng hininga. Ang gentle stretching ay naghahanda sa ating katawan para sa araw. Pinapahaba nito ang mga muscle at kasukasuan na nakakatulong para maiwasan ang paninigas at sakit na katawan. Lalo na sa ating edad kung saan mas madali tayong makaramdam ng pananakit ng likod, balikat o tuhod. Kung regular nating gagawin ito, mas magiging maluwag ang ating mga galaw at mas madali nating magagawa ang mga pang-araw-araw na gawin tulad ng pagkuha ng gamit sa taas o pagyuko para maglinis. Isipin nyo, bago pa man kayo tumapak sa sahig, na ihanda nyo na ang inyong katawan. Hindi ba't ang sarap ng pakiramdam na magaan at handa ang katawan para sa anumang hamon ng araw? Bukod pa rito, ang pag-uunat ay nakakatulong din na maglabas ng happy hormones o endorphins sa ating katawan. Kaya't bukod sa physical na benepisyo, maganda rin ito sa ating mood. Mas magiging maganda ang simula ng inyong araw para sa mga Pilipino. Sanay tayo sa simpleng ersisyo, di ba? Parang yung simpleng pag-unat-unat lang kapag bagong gising. Gawin lang natin itong mas may intensyon at bawat dahan-dahang paggalaw ay ramdamin natin ng paggising ng ating katawan. Ngayon, matapos nating gisigin ang katawan sa loob ng bahay, lumabas naman tayo at salubungin ang sikat ng araw. Ang ikatlong gawi ay ang morning sunlight exposure o ang paglantad sa sikat ng araw sa umaga. Ito ang isa sa pinakasimpleng subalit pinakamakapangyariang gawi na madalas nating nakakalimutan. Pagkatapos yung gawin ang inyong gentle stretching, kung hindi man kayo makalabas, lumapit lang kayo sa bintana o kaya ay umupo sa inyong balkonahe o sa labas ng bahay kung may bakuran kayo. Ang kailangan lang ay ilang minuto ng direktang sikat ng araw sa umaga, lalo na yung sikat ng araw bago mag-alas 10 ng umaga. Bakit mahalaga ito? Una at marahil ang pinakamahalaga, ang sikat ng araw ang pinakamagandang natural na pinagmumulan ng vitamin D. Alam niyo ba na marami sa ating mga matatanda at kahit na mga bata pa ay kulang sa vitamin D? Napakahalaga ng vitamin D para sa kalusugan ng ating buto, lalo na upang maiwasan ang osteoporosis o paggina ng buto na karaniwan sa ating edad. Bukod sa buto, mahalaga rin ang vitamin D para sa ating immune system. Ito ang depensa ng ating katawan laban sa sakit. Kapag mataas ang ating vitamin D, mas matibay ang ating katawan laban sa mga virus at bakterya. Kaya't hindi tayo madaling dapuan ng sipon, ubo o mas malalang sakit. Isipin nyo, ang simpleng pagpapaaraw lang ay nakakatulong na protektahan ang ating katawan sa napakaraming paraan. Pangalawa, at napakahalaga rin, ang sikat ng araw sa umaga ay nakakatulong na i-regulate ang ating circadian rhythm o ang ating sleep-wake cycle. Ito ang internal clock ng ating katawan na nagsasabi kung kailan tayo dapat magising at kailan tayo dapat matulog. Kapag nalantad tayo sa sikat ng araw sa umaga, sinasabi nito sa ating utak na oras na para gumising at maging alerto. Nakakatulong ito para maging mas gising tayo sa araw at mas madaling makatulog sa gabi. Kung nahihirapan kayong matulog, baka ito ang sagot. Ang sikat ng araw din ay nagpapataas ng serotonin sa ating utak na isang chemical na nagpapabuti sa ating mood at nakakabawas ng pakiramdam ng kalungkutan o depresyon. Sa Pilipinas, natural na sa atin ang init ng araw. Pero minsan ay tinatago natin ang sarili sa ilalim ng bubong. Subukan natin buksan ang mga bintana o lumabas ng bahay at salubungin ng araw. Hindi nyo kailangan magbilad ng matagal. 5 minuto lang o hanggang 10 minuto ay sapat na.
Ramdamin ang init nito sa inyong balat. Ito ay parang isang libreng bitamina at isang paalala na ang bawat bagong araw ay isang pagpapala. Makakatulong ito sa inyong kalusugan, sa inyong mood at sa inyong tulog. Ngayon na naibigay natin ng hydration, galaw, at vitamin D na kailangan ng ating katawan, tumuko naman tayo sa ika-4 na gawi na magpapayaman sa ating isip at espiritu. Ito ay ang ilang minuto ng mindful breathing o paghinga ng may kamalayan o simpleng pagpapasalamat. Pagkatapos ninyong paarawan ng inyong sarili, humanap kayo ng tahimik na lugar. Pwede sa upuan, sa inyong paboritong silya, o kahit sa sahig. Umupo ng komportable at ipikit ang inyong mga mata o kaya ay tumingin lang sa isang punto. Ang kailangan lang ay 2 hanggang 5 minuto. Sa panahong ito, huwag isipin ang mga problema o ang mga gawain sa araw. Ang tanging gawin ay mag-focus sa inyong paghinga. Uminga ng malalim sa ilong. Ramdamin ang pagpasok ng hangin sa inyong tiyan, tapos dahan-dahang ilabas sa bibi. Ulitin ito ng ilang beses. Napakasimple, di ba? Pero ang epekto nito ay malalim. Kapag tayo ay nag-focus sa ating paghinga, pinapakalma natin ang ating nervous system. Nakakatulong ito para mabawasan ang stress at anxiety na madalas nating maranasan sa ating edad. Alam niyo ba na ang stress ay isa sa mga dahilan ng maraming sakit tulad ng alta presyon at problema sa puso? Kapag kalmado ang ating isip, mas malinaw tayong makapag-iisip at mas magiging masaya tayo. Bukod sa paghinga, pwede niyo ring gamitin ang ilang minuto na ito para magpasalamat. Sa ating edad, marami na tayong napagdaanan. Subukan nating isipin ang 3 hanggang 5 bagay na ipinagpapasalamat natin sa araw na iyon. Maring ito ay ang ganda ng sikat ng araw, ang ingay ng mga ibon, ang pagkain na nakahanda sa mesa o ang pagmamahal ng ating pamilya. Ang pagpapasalamat ay nagpapataas ng ating positibong pananaw sa buhay. Nagiging mas masaya tayo at mas nakikita natin ang mga biyaya sa halip ng mga problema. Sa kulturang Pilipino, malakas ang ating pananampalataya at pagpapahalaga sa pamilya. Ang simpleng pagmumuni-muni na ito o pagdarasal ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Nagsisimula tayo ng araw na may puso na puno ng pasasalamat at isip na kalmado at handa nating harapin ang anumang mangyayari. Hindi ba't ang sarap ng pakiramdam na alam mong ikaw ay pinagpala at may kapayapaan sa loob mo? Ngayon, handa na ang ating katawan at isip. Dumaan naman tayo sa 5 gawi na napakahalaga para sa enerhiya at kalusugan ng ating digestive system, ang pagkain ng masustansiyang almusal. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda sa katawan at isip, ang susunod na hakbang ay ang pagbibigay ng tamang fuel sa ating sistema. Hindi sapat na uminom lang ng kape o kumain ng tinapay na may margarin lang. Kailangan natin ng almusal na mayaman sa sustansiya lalo na sa ating edad. Ang ibig sabihin nito ay isang almusal na mayaman sa fiber, protina at healthy fats. Halimbawa, sa halip na processed na meat tulad ng hotdog o tocino, subukan natin kumain ng nilagang itlog o kaya ay itlog na pinirito na may kasamang gulay tulad ng spinach o kamatis. Ang itlog ay napakayaman sa protina na mahalaga para sa ating mga kalamnan at para magbigay ng energy sa umaga. Ang protina ay nakakatulong din na maging busog tayo ng matagal, kaya hindi tayo agad magugutom at hindi tayo kakain ng junk food bago magtanghalian. Kung mas gusto niyo ang kanin sa umaga, subukan nating i-partner ito sa isda tulad ng tinapa na may kasamang kamatis at sibuyas. Ang isda ay mayaman sa omega-3 fatty acids na napakaganda para sa kalusugan ng ating puso at utak. Nakakatulong ito na mapanatili ang matalas na memorya at maiwasan ang sakit sa puso. At kung kaya nyo, magdagdag din ng prutas. Ang saging, papaya o mangga ay madaling mahanap dito sa Pilipinas at mayaman sa fiber at bitamina. Ang fiber ay napakahalaga para sa ating panunaw upang maiwasan ang constipation na madalas nating problema sa pagtanda. Ang simpleng pagbabago sa ating almusal ay may malaking epekto sa ating sigla sa buong araw.
Kapag tama ang ating kinakain sa umaga, mas magiging mataas ang ating energy level. Hindi tayo mabilis mapagod at mas magiging matalas ang ating isip. Isipin nyo, binibigyan nyo ang inyong katawan ng pinakamagandang panimula sa araw. Hindi ba't mas masarap ang pakiramdam na alam mong tama ang iyong kinakain at nagbibigay ito ng lakas sa iyo para harapin ang anumang hamon ng araw? Tandaan, hindi kailangan maging mamahalin ng pagkain. Ang mahalaga ay ang sustansya na ibinibigay nito sa ating katawan. At para sa panganib at huling gawi, na tila maliit lang, ngunit may malaking impact sa ating produktibidad at mental clarity, ang pagpaplano ng araw. Pagkatapos nating alagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng tubig, galaw, sikat ng araw at tamang almusal at pinakalma ang ating isip sa pamamagitan ng mindful breathing at pasasalamat, oras na para ihanda ang ating isip para sa mga susunod na oras. Hindi nyo kailangan gumawa ng detalyadong schedule na parang manager ng opisina. Ang kailangan lang ay ilang minuto para isipin ang 3 hanggang 5 mahahalagang bagay na gusto ninyong magawa sa araw na yon. Maaaring ito ay ang paglilinis ng bahay, pagpunta sa palengke, pagbisita sa kapitbahay, o kaya ay ang simpleng pagtawag sa isang kamag-anak. Isulat nyo ito sa isang maliit na notebook o sa isang piraso ng papel o kahit isipin lang sa inyong utak kung mas gusto nyo. Bakit mahalaga ito? Una, nagbibigay ito sa atin ng sense of purpose. Kapag alam natin kung ano ang ating gagawin, mas magiging focus tayo at hindi tayo malilito. Nababawasan ang pakiramdam ng pagiging overwhelmed. Madalas, kapag walang plano, tila hindi natin alam kung saan magsisimula at nauwi lang tayo sa pagupo at walang nagagawa. Pangalawa, nakakatulong ito na mapanatili ang ating mental sharpness. Ang pagpaplano ay isang paraan ng paggamit ng ating utak na parang ehersisyo para sa memorya at problem-solving skills. Lalo na sa ating edad, kailangan nating panatilihing aktibo ang ating utak para maiwasan ang paghina ng memorya. Pangatlo, ang pagkumpleto ng mga gawain, gaano man ito kaliit, ay nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay. Kapag natapos mo ang isa sa mga nakalista mong gawain, parang may check mark ka sa isip mo. Nabibigay ito ng positibong pakiramdam at nagpapataas ng ating kumpiyansa. Isipin niyo, hindi ba't mas masarap ang pakiramdam sa pagtatapos ng araw kung alam mong may nagawa kang kapaki-pakinabang? Hindi ito tungkol sa dami ng gawin, kundi sa pagiging intensyonal sa paggamit ng inyong oras. Kahit pa ang plano nyo lang sa araw na yon ay magbasa ng paborito ninyong libro o makinig ng paborito ninyong musika, ang pagpaplano nito ay nagbibigay ng kaayusan sa inyong araw. Sa kulturang Pilipino, mahilig tayo sa listahan, di ba? Lalo na sa mga gawaing bahay o sa mga bibilhin. Ito ay parang extension lang ng gawin na yon, pero may kasamang malaking benepisyo sa inyong isip at sa inyong pangkalahatang pakiramdam ng kapayapaan. Napakabilis ng panahon at narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Tinalakay natin ang 6 na simpleng gawin na kung gagawin nyo lang ng ilang minuto paggising ay may potensyal na magpabago ng inyong buhay. Nagsimula tayo sa pagdidilig ng ating katawan ng isang basong maligamgam na tubig upang linisin ang loob at gisingin ang panunaw. Sumunod ay ang banayad na pag-uunat sa kama para gisingin ang ating mga kasukasuan at kalamnan at pahusayin ang daloy ng dugo. Pagkatapos, sinabayan natin ito ng pagpapaaraw ng ilang minuto sa umaga upang makakuha ng vitamin D, mapabuti ang mood at i-regulate ang ating tulog. Naglaan din tayo ng panahon para sa ilang minutong mindful breathing at pagpapasalamat upang pakalmahin ang ating isip at espiritu at simulan ang araw ng may positibong pananaw. Hindi rin natin kinalimutan ang pinakamahalagang pagkain sa araw, ang masustansyang almusal na magbibigay sa atin ng sapat na enerhiya at sustansya para sa maghapon. At sa huli, natuto tayong magplano ng ating araw. Kahit ang pinakasimpleng gawain
upang magkaroon ng layunin at panatilihing matalas ang ating isip. Isipin nyo, hindi ba't kayang-kaya nating gawin ang lahat ng ito sa loob lang ng, sabihin na nating, 20 minuto paggising? Hindi kailangan magmadali, hindi kailangan maging perpekto. Ang mahalaga ay ang consistency at ang intensyon na alagaan ang ating sarili. Mga kaibigan, tandaan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Maari pa rin tayong maging masigla, aktibo at masaya sa ating golden years. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang at ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para piliin ang kalusugan at kagalakan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung naramdaman nyo man na nahihirapan kayo sa pagtanda, tandaan ninyo na kayo ay may kapangyarihan na baguhin ang inyong direksyon. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang mabuhay ng may dignidad at sigla. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay na umaasa at nagmamahal sa atin. Piliin natin na maging inspirasyon sa ating pamilya at sa ating komunidad na kahit anong edad, posible pa rin ang masaya at makabuluhang buhay. Piliin natin na maging matatanda na puno ng lakas at kaalaman na ang bawat kulubot sa ating mukha ay nagkukuwento ng isang buhay na puno ng pakikipagsapalaran at pagtatagumpay, hindi ng paghina. Gusto kong marinig ang inyong mga iniisip. Naranasan nyo na ba ang alinman sa mga gawin na ito? Anong epekto nito sa inyo? O meron ba kayong ibang morning routine na gustong ibahagi sa ating komunidad? I-comment nyo lang sa baba. Bawat komento ay mahalaga at malaking tulong ito sa iba na naghahanap din ng inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at naramdaman nyo ang pag-asa at inspirasyon, paki-like naman po at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin nyo ay makikinabang dito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang content na makakatulong sa inyo na mamuhay ng masaya at malusog sa inyong golden years. Sama-sama nating patunayan na ang edad ay numero lang at ang buhay ay masarap pa rin. Mabuhay kayo at patuloy nating isabuhay ang pinakamagandang bersyon ng ating sarili sa bawat yugto ng buhay.